Mga kapatid, sa pananampalataya, basahin po natin ang Deuteronomy chapter 21 verse 1 up to 23. Kung may masumpungang pinatay sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ariin, nabubulagta sa parang at hindi maalaman kung sinong sumugat sa kanya, ay lalabas nga ang iyong mga matanda at ang iyong mga hukom at kanilang susukatin ang layo ng mga bayang nasa palibot ng pinatay. At mangyayari na ang mga matanda sa bayang yaon na bayang malapit sa pinatay ay kukuha ng isang dumalagang baka sa bakahan na hindi pa nagagamit at hindi pa nakapagpasan ng pamatok. At ibababa ng mga matanda ang dumalagang baka sa isang libis na may agos ng tubig na di pa nabubukid ni nahahasikan at babaliin ang liig ng dumalagang baka doon sa libis. At ang mga saserdote na mga anak ni Levi ay lalapit sapagkat sila ang pinili ng Panginoon mong Diyos na mga siwa sa Kanya at bumasbas sa pangalan ng Panginoon at ayon sa kanilang salita ay pasisiyahan ang bawat pagkakaalit at bawat awayan. At lahat ng mga matanda sa bayang yaon na malapit sa pinatay ay maghuhugas ng kanilang kamay sa ibabaw ng dumalagang baka na binali ang liig sa libis. At sila ay sasagot at sasabihin, ang aming kamay ay hindi nagbubo ng dugong ito ni nakita ng aming mga mata. Patawarin mo, O Panginoon, ang iyong bayang Israel na iyong tinubos at huwag mong tikising matira sa gitna ng iyong bayang Israel ang dugong walang sala at ang dugo'y ipatatawad sa kanila. Gayon mo aalisin ang dugong walang sala sa gitna mo, pagka iyong gagawin ang matuwid sa paningin ng Panginoon, pagka ikaw ay lalabas upang pakipagbakal laban sa iyong mga kaaway, at ibibigay sila ng Panginoon mong Diyos sa iyong mga kamay, at dadalhin mo silang bihag, at makakakita ka sa mga bihag ng isang magandang babae, at magkaroon ka ng nasa sa kanya, at ibigin mo siyang kuning asawa, ay iyo nga siyang dadalhin sa iyong bahay, at kanyang ahayitan ang kanyang ulo at gugupitin ang kanyang mga kuko, at kanyang huhubarin ang suot na pagkabihag sa kanya, at matitira sa iyong bahay, at iiyakan ang kanyang ama at ang kanyang ina na isang buong buwan, at pagkatapos nooy sisiping ka sa kanya, at ikaw ay magiging asawa niya, at siya ay magiging iyong asawa. At mangyayari na kung di mo kalugdan siya, ay iyong ngang pababayaan siyang yumaon kung saan niya ibig. Ngunit huwag mo siyang ipagbibili ng salapi, huwag mo siyang aalipinin, sapagkat iyong pinangayupapa siya. Kung ang isang lalaki ay may dalawang asawa, na ang isa'y sinisinta at ang isa'y kinapuputan, at kapwa magkaanak sa kanya, ang sinisinta at ang kinapupuutan, at kung ang maging panganay ay sa kinapupuutan, ay mangyayari nga sa araw ng kanyang pagmanahin ang kanyang mga anak ng kanyang tinatangkilik, ay hindi niya magagawang panganay ang anak na sinisinta at higit kaysa anak na kinapupuutan na siyang panganay, kundi kanyang kinalalaning panganay ang anak na kinapuputan sa pamagitan ng pagbibigay sa kanya ng dalawang bahagi sa buong kanyang tinatangkilik, sapagkat siya ang pasimula ng kanyang lakas. Ang karapatan nga ng pagkapanganay ay kanya. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at mapanghimagsik na anak na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o ng tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang puok. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik, na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya ay masamang pamumuhay at manglalasing. At babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya ay mamamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo, at maririnig ng buong Israel at matatakot
Kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanan marapat sa kamatayan at siya ay patayin at iyong ibitin siya sa isang punong kahoy, ay huwag maiwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya ay iyong ilibing sa araw ng yaon, sapagkat ang bitin ay sinumpa ng Diyos, upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipamana. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen.